ay tumayo at patuloy na buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Salmo. Psalm 46, verse 1 to 3. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Through its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot. Ulitin natin, di dapat matakot. Mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok matangay. So kaya nga umuulan, bumabagyo, pero tayo ay untroubled, unbothered. Amen? So sa umagang ito, yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin para sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos, na ang bawat isa ay nandito ngayon upang pakinggan ang iyong banal na salita, o Panginoon. Buksan mo po ang aming puso. Buksan mo po ang aming isipan upang lubusang maunawaan namin kung anong plano mo sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Lord, for your presence today. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Cover us, Lord, with your holy and precious blood, Lord God. We give you praise and honor in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Makaupo tayong kasama ang presensya ng ating Panginoon. Unbothered, untroubled. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, talagang maraming mga pagsubok, maraming mga problema. Sino bang walang problema dito? Itaas ang kamay. Hallelujah. Parang wala. Itaas? Ako lang ba nagtaas? So, meron talagang mga problema. Meron talaga tayong mga suliranin. May mga challenges tayo sa buhay. Pero ang gusto ng Diyos, kapag may Panginoon tayo, untroubled. Hindi tayo nadidepress. Hindi tayo na stress. Andyan pa rin ang kapayapaan. May peace. Talagang hindi nakakahadlang yung problema mo. We want peace in our mind, in our marriage, in our family. Gusto natin na may peace kahit sa business or sa ministry. Everyone desire peace. Talagang nag-desire tayo ng kapayapaan. Kaya nga, pag ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ay talagang nananalig sa Diyos, gusto ng Panginoon, you will have perfect peace. Regardless of the circumstances, regardless of your situation, ang gusto ng Panginoon, pairali natin ang kapayapaan sa ating buhay. Ayaw ng Diyos ng kaguluhan. Ano ba yon? Chaos. Peace versus chaos. Ano ba yun? Kaguluhan. May disorder. May confusion. Ayaw ng Panginoon yan. Ang gusto ng Diyos, order. Meron talagang na-organize, na-arrange, na talagang mayroong kapayapaan sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon ng mayroon tayong alitan. Chaos is discord. Meron tayong hindi pagkakaunawaan. Mayroong gumugulo sa ating isipan.
Ayaw ng Panginoon yan, gawa ng kaawayan. Na kapag may problema, agad-agad nawawala sa focus. Alam nyo, walang magagawa at walang aasenso kung ang isipan mo ay puro kaguluhan. Ha? Hindi talaga. Nothing flourishes in a state of chaos. Walang mangyayari sa buhay mo kung walang kapayapaan. Kung puro na lang kaguluhan ang nasa isip mo, wala kang joy, wala kang peace of mind, talagang hindi ka, mga kapatid, mag-grow sa buhay mo. Mawawala ang kasiyahan mo. God is a God of order, not chaos. Ang gusto ng Panginoon, yung kapayapaan, may kapayapaan. So sa buhay natin ngayon, ano ba ang mga pinagdadaanan mo? Ha? Are you facing difficulties? Problems? Sabihin mo sa iyong katabi, may pinagdadaanan ka ba? Do you have health issues? Meron ka bang krisis sa buhay mo, sa ministry mo, sa business mo, sa family mo, sa school mo? Meron ba? Tandaan natin, una, God, the God of order. We are serving the God of order. Kahit na sa tingin mo ay talagang napakalaki na ng iyong suliranin. At akala mo talagang hindi mo nakakayanin. Ha? Ang sabi ng Panginoon, for God is not a God of disorder, but of peace. Yun lang talaga. Kapag may mga problema, may mga trials, maganda, may kapayapaan ang isip mo. Wala namang mangyayari kung puro ka lang problema, stress, depression, loneliness, sadness. Wala namang mangyayari, hindi masusolve. Ang gusto ng Panginoon, yung talagang galing sa puso mo, nasa yung personal, inner peace. Ang gusto ng Panginoon, yung totoong nanalig ka sa Kanya, na hindi Kanya pababayaan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. The presence of God gives us inward peace. So kaya nga, ang meaning sa Hebrew ng peace, shalom, means calmness. Kalmado ka lang. Talagang chill lang. Pag may problema, huwag talaga agad magre-react talaga agad. Huwag ka agad talagang magpanik agad. Huwag mo agad parang mawala ka na sa sarili mo dahil may problema ka. Sino ba naman ang taong walang problema? Mas matindi pa nga yung iba. Mas malaki pa nga. Mas grabe, marami pa nga problema yung iba. Pero tingnan mo. Tingin mo naman. Masaya naman. O diba? Kahit simpleng buhay lang. O hindi naman ganun ka mayaman. Hindi naman ganun talaga ka anuman ang buhay nila, masagana, pero masaya. Dahil may kapayapaan. Aanhin mo mang nasayo na ang lahat, pero wala ka namang kapayapaan sa buhay mo. Kaya nga, kapag ikaw ay anak ng Diyos, the presence of God give us inward peace. Yung presensya ng Diyos sa ating buhay ay talagang nandyan at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi tayo affected sa mga pangyayari sa buong mundo. Lalo na ngayon, sabihin natin, ano ba itong bansa natin? Ano ba itong mga leaders natin? Ano ba yan? Yung bayan natin? Ano ba yan? Bakit ganito? Ang dami nating mga kaguluhan. No? Yung iba magkaibigan, pero nung butuhan, talagang nag-away na. Sinong partido? Naalala niyo pa ba? Na nagtatalo kayo kung sino talaga ang magiging iboboto ninyo. Tapos sisiraan yung isa,
Kasi gusto niya talagang panig siya sa isang partido. O ganyan, may marami kaguluhan talaga. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, pipiliin mo pa rin yung kapayapaan. Pipiliin mo pa rin. Siyempre, mananalangin ka, imbis na ikaw ay mag-worry. Sabihin mo, bakit sila may ayuda? Ba't ako wala? Buti pa kayo? Meron kayo? Doble-doble na kayo? Meron pang akap, may AX, may ano ba yun? Tupad. May ano pa yun? Doble-doble na daw. Sabi ng iba, ba't kami wala? Yung iba pa, yung mga single daw, pastora, ay pumunta naman siya doon kasi single daw. Tapos, pag hindi na-approve, talagang sama na naman ang loob. Sabi ko, ganyan talaga, may mga bagay talaga na mangyayari na hindi ayon sa ating plano o kalooban, pero mas pipiliin pa rin natin ang kapayapaan. Maraming mga bagay na hindi tayo nagkakasundo, na sinasabi mo napaka-unfair naman ang buhay. Bakit ganito ang nangyari? Kapag anak ka ng Panginoon, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Talagang i-provide niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sobra-sobra pa ang pagpapalang ibibigay ng Diyos, basta patuloy lang tayong manalig sa ating Panginoon. Hallelujah! At hindi tayo mawalan ng pag-asa. Hindi tayo panghinaan ng loob. Kaya lagi kong sinasabi sa ating mga kapatiran doon sa Mindanao, magsikap tayo. Dahil andyan ang Panginoon nagbigay ng kaalaman, katatagan, kalakasan sa ating mga buhay. Buti na lang talaga ay wala na kayong bisyo. Dahil kapag kayo ay nagsugal at namising kayo, nasaan na? Problema talaga yun. Problema talaga. Lalo na ngayon sa mga online gambling na pinagbawal na talaga yan. Maraming nalulong dyan. Umpisa maliit lang hanggang sa palaki ng palaki. Hanggang wala ng bahay dahil tinaya na yung titulo. Ang daming nangyari yan. Nung ako ay nagministry sa Visayas region, marami talaga ang nalulung sa sugal. Anong nangyari? Pastora, yung bahay na yan, masaya yan dati. Pero dahil nalulung, binenta lahat ng ari-arian, nagkagulo, wala na. Naging na siya. Ano na lang, wala nang tao, na lang, bakante na lang, wala na, nasira na. Sabi ko, grabe talaga. Kaya buti na lang binago na tayo ng ating Panginoon. Amen? Minsan kasi may problema ka, ikaw lang din na nag-create ng problem mo. Halimbawa, ngayon, ikaw, tahimik ang buhay mo. Pumasok ka ngayon sa relasyon. Maraming biyudo at biyuda, tahimik ang buhay. Ngayon, sabi nila, para maging masaya ang buhay. Hala, chat, nagtitext, na. Anong nangyari? Nagkagulo-gulo ang buhay. Talagang, anong nangyari? Mga kabataan, imbis kulang sana ang kanilang atupagin, pumasok, nag-enter, pumasok sa bawal na pag-ibig. So, anong nangyari ngayon? Problema na naman. Damay na naman ang magulang. Akala ng magulang, nag-aral ang mga anak. Ayun pala ay nandoon sa barkada. Nung graduation na, hindi na nakagraduate. Dahil talagang andyan ang maraming tukso sa buhay. Kaya isipin mo talaga, ang bawat desisyon mo, mayroong konsekwensyan. Bago ka mangutang, talagang isipin mo muna, kaya ko bang bayaran? Dahil masira ang aming pagkakaibigan. Kasi yung iba, wala parang talagang may problema ako, okay lang.
May credit naman, credit card naman. O kaya, sige lang, tandaan mo bawat desisyon mo, bawat mga choices mo sa buhay, mayroong consequence yan. Oh. Talagang yung marami sa atin, basta, kung gusto, gusto. Oh. Minsan may mga problema na tayo lang din nag-create. Kaya talagang kailangan, pag nandyan ka na, halimbawa, nakapag-asawa ka na, huwag ka nang magreklamo. Bakit ba ito na pang-asawa ko? Sino bang nag-utos sa'yo? Ha? Ano ba yan? Ganito pala ugali nito? Oh. Ay, ilang beses ako may mga counseling sa couple, marriage life nila, talagang nagkaroon ng problema. Dahil nakafocus sila doon sa problema. Talagang problema. Minamagnify yung mga small problems. So, kailangan pala, pag dumating ang mga pagsubok, mga trials, huwag kayo nakatutok doon sa problema. Kailangan may kapayapaan. Kailangan sa Diyos tayo maniwala. Looking into Jesus, the author and the finishers of our faith. Si Lord lang talaga ang talagang nandoon yung ating pansin sa Panginoon. Huwag sa problema. Kailangan magtulungan. Kailangan magkasundo. Oh. Hindi na talaga kami magkabalikan, Pastora. Bakit? Napakabaldita talaga. Oh, alam mo naman pala yun. Package na yun. Kung ano yung kanyang ugali, talagang ganun na talaga yun. O, wala ka na magawa. Ipanalangin na lang sa Panginoon. Diba? Yung iba naman, ay talaga, bakit ako nag-aral dito? Bakit ito yung kurso ko? Ha? Kaya nga mga kapatid, kailangan anuman ang mga bagay na nangyari sa buhay mo, peace of mind. Kailangan ang kapayapaan. Relax ka lang. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, relax. Peace means friendship and harmony in the absence of strife. Ano lang, walang mga bagay na hindi nasusolve. So, pag sinabi nating peace, walang conflict or trouble, talagang masasabi natin unbothered. Ha? Kapag may nagsabi sa'yo na, ay, hindi ka magaling, ano ba ang ano mo? Halimbawa, si Sister Richie may nagsabi sa'yo, "Hey, Sister Richie, bakit ganyan ka?" Ano ang sasabihin mo, Sister Richie? Ha? Sabihin, talaga si Sister Richie na to? Ayaw ko talaga dito. Anong sasabihin mo? Okay lang. Palakpakan natin. Okay lang. Totoo ba? Ha? Totoo ba? Kapag may nagsabi sa'yo na, ay, ganito, ikaw, sabi sa'yo, Mayjoy, ay, talagang, ito bata pa to si Mayjoy dati. Mayjoy, ano sasabihin? Halimbawa, may nag-ano sa'yo. Ha? Sabihin, ito talaga si Mayjoy. Talaga hindi magaling yan. So, unbothered. Di ba? Kalma lang. Kalma ka lang. Opo. Marami sa atin nagre-react agad. Halimbawa, sa mga bata, pag may nagsabi sa inyo, naku, ito, hindi naman magaling to sa school, anong sasabihin mo? Okay lang po. Mag-aral ka rin. Kailangan din mag-aral at saka, sikapin. Ayan. Maraming nagsabi sa iyo na, ay, yan, hindi naman mayaman yan, mahirap lang yan, ganito, ganyan, wala naman kakayahan yan. Naku, hindi naman yan. Ang dami mong maririnig mga negative. Huwag mo lang intindihin. Tuloy-tuloy ka lang, unbothered, untroubled. May Panginoon ka naman. Remember, you cannot please everybody. Hindi mo naman kaya dapat ipilit na magustuhan ka talaga ng lahat. Kung ayaw nila, sige lang, ipagpatuloy mo lang.
So tuloy-tuloy lang, piliin mo yung kapayapaan. Kasi marami ngayon, binubuli, ganyan, tapos gaganti din. Oh, anong mangyayari? Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So, alam natin, si Lord lang talaga ang ating kaagapay, help in times of trouble. So, yun ang gusto ng Panginoon, na talagang siya ang lapitan natin. God is our fortress. God is our tower. Kaya sinabi ni Lord sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. O magkaroon ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kailangan tibayan ang loob. Sabihin mo sa iyong katabi, tibayan mo ang iyong loob. Ha? Ang purpose ng Panginoon, tayo'y naglingkod para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ha? Marami talagang kapighatian, normal yan. Marami ka talagang mapagdadaanang mga trial sa buhay. So kaya nga, kapag dumating na ang problema, marami na ang takot. Pag dumating na ang mga bills, naku, paano na to? Paano ko kaya mabayaran ito? Ano ba yan? Ha? Pag tumanda na, naku, matanda na ako, paano na ito? Oh, dami ng mga fear sa buhay. Fear is a faith killer. Kapag may takot ka na nervyos ka na. Kahit wala namang naghabol sa'yo, lingon ka ng lingon. Baka mamaya, anong mangyari sa'yo? Hindi ka na makapaglakad mag-isa. Baka mamaya, dami mo ng mga takot sa buhay mo. Marami ng mga kinatatakutan. Yung iba takot na tumanda. Yung iba takot mag-isa. Yung iba takot mamatay. Hindi pa naman nangyari. Pero puno na ng takot ang kanyang isipan. Kaya wala nang gana sa buhay. Yun ang tandaan natin, mga kapatid. Kailangan may kapayapaan. May isang kapatiran na nag-exam siya ng kanyang board exam kasi engineer siya sa engineering department. Habang sumasagot siya sa kanyang mga tanong ng exam nila, lagi niyang sinasabi, peace of mind. Kasi parang nabublock out na, ano ba to? Ano bang nangyayari dito? Parang hindi ko na alam ito. The Lord, bigyan mo ako ng peace of mind. Bigyan mo ako, Panginoon, ng peace of mind. So, tuloy lang, kumalma siya. Salamat sa Panginoon na talagang yun ang kanyang sinasabi palagi, verse niya. Hanggang sa nung nalaman, talagang nakapasa siya sa exam. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag may problema ka, sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng peace of mind. Ano ba ang dapat kong gawin sa problemang ito? Paano ko ba masosolve ito? Kasi pag peaceful ang isipan mo, madali kang ng katugunan. Masosolve talaga. Kahit natutulog ka nga lang, pagising mo, ito pala ang gawin ko. May instruction ang Panginoon. Pero kung puno ng kaguluhan, marami ka na, ganito, paano na, ano mangyayari, ganito, ganyan. So, hindi mo na maririnig ang instruction ng Panginoon kasi yung confusion, yung worries, ang siyang naghari sa buhay mo.
So dapat talaga, Lord, bigyan mo ako ng peace of mind. When a believer is afraid, it means he does not trust God. Kasi bakit ka nag-aalala? May Panginoon ka naman. Ang sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Talagang nandyan siya, handang tumulong sa'yo. So yun, mga kapatid, lakasan mo ang iyong loob, tipayan mo ang iyong loob, sabi ng verse na yan. May mga kapighatian man, pero kailangan may kapayapaan sa buhay mo. Mas malaki pa nga ang mga problema ng ibang tao, pero enjoy naman sa buhay nila. Kung may problema sila sa trabaho, hindi nila dinadala sa bahay. Minsan kasi may problema ka sa labas, sa business mo, pagdating sa bahay, yung pamilya mo ang iyong pinagbuntungan. Ha? Doon mo yung galit mo, na galit ka sa lahat, doon mo sa pamilya mo. Mali! Kailangan may kapayapaan sa loob ng tahanan. Amen? Doon, may kapayapaan. May pagkakasundo, may pagmamahalan, may pagkakaisa. Tapos, ibubuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala. Doon natin, mga kapatid, matanggap na masaya tayo. Ha? Dahil kapag nakafocus ka sa mga alalahanin mo sa buhay, nawawala ang kasiyahan mo. Parang wala kang joy. Diba, the joy of the Lord is my strength. Di may kalakasan ka pag masaya ka. Kailangan excited ka pag gising mo. Ay, ang dami kong blessing ngayong araw na to. Hindi yung pagod naman. Pasok na naman. Parang wala kang kasiyahan. Buti nga may trabaho ka. Buti nga meron kang pinagkakaabalahan. Maraming ang tao nandun lang sa hospital, nakakomatos. Hindi nila alam, hindi nila, wala silang magawa. Ikaw nga, ang lakas-lakas mo. Tapos parang hindi ka masaya. Pagising mo, parang, ano ba yun? Minsan, kailangan dapat excited ka pag uwi mo sa bahay, galing work. Hindi yung, ano ba yan, uwi na naman ako, makita ko na naman yung mukha ng asawa ko. Ha? Bakit ganun? Dati-rati naman, nung nagliligawan pa kayo, excited talaga kayo, kahit bawal, sige, daan sa bintana para lang makabisita. O aking irog, o aking inday, liyunog tigri ay aking inaway, 7 bukid, bundok ang aking nilakbay. Makita ko lang, o aking inday. Grabe talaga. Ha? Talagang, yun talaga ang pag-ibig. Yun nga. Pag may problema, dapat, hindi doon nakafocus sa mga hardships. Kasi normal naman talaga. May mga ganyan naman talagang problema. Pero ang gusto ng Panginoon, may peace of mind tayo. Pairalin ang kapayapaan. Amen? Isaiah 26 verse 3 to 4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Si David nga, siya ay sumayaw, kahit hari siya, talagang nagsimba, nagpuri sa Panginoon. Maraming nagsabi, ano ba yan? Bakit naman ganyan siya magpuri, pati yung asawa niya? Sinabi, ano ba na? Ano ka ba? Pero si David talaga unbothered, untroubled. Talagang nagpuri siya sa Panginoon. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Kahit anuman ang sabihin ng mga tao sa paligid niya.
Nung kaharap niya, ang higanting si Goliath, sabi ng iba, hindi mo kaya yan. Napakaliit mo. Hindi mo kaya yan. Wala kang alam. Wala ka naman. Di ka naman veterano sa mga digmaan. Ano ba yan? Hindi mo kaya. Mamamatay ka lang. Pero si David, unbothered. Untroubled. Tuloy pa rin siya. Lakas talaga ang loob. Talagang tibay ng loob ang kanyang pinairal. Oh, marami magsabi, ay naku, hindi mo kaya yan. Yung negosyo na yan, hindi naman. Yung iba, ay naku, huwag ka nang magpagamit sa Panginoon, wala ka namang talent. Ako, marami talagang mga negative. Pero dahil kasama mo ang Panginoon, kayang-kaya mo ang lahat. You can do all things through Christ. Hallelujah! Siya ang magbigay kalakasan sa'yo. Oh, unbothered. Tuloy lang for the glory of God. Makita mo talaga may mangyaring milagro kapag tuloy-tuloy ka lang. Move forward. Kahit maraming hadlang sa buhay mo. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Perfect peace, kapayapaan sa buhay mo. Kahit may problema ka, sige lang Lord, ikaw talaga. Salamat, Panginoon. Huwag mo lang alalahanin. John 14:27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Laging sinasabi talaga ni Lord to nakakalimutan natin. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot, kayong matakot. Ang sabi ng Panginoon, huwag mabagabag. Dapat hindi ka talaga nagpapadala sa mga doubts. Nagdadalawang isip mo diyan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag matakot. Kasi ang kapayapaan na galing sa Diyos, yun talaga ang magbibigay sa atin ng lakas. Peace I live with you. My peace I give to you. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Laging talagang paalaala ng Panginoon, huwag kang mabahala. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mabahala. Perfect peace is internal stability. Talagang ang galing sa iyong inner peace. Gusto ng Panginoon, bukal sa iyong kalooban. Siguro ngayon, nandyan ka sa gitna ng trouble. You may be in the midst of trouble today. Pero nandyan ang Panginoon, still, you have peace. Huwag kang magpadala talaga. Meron ka talagang calmness. Meron ka talagang peace in the midst of conflict, confusion, chaos. May kapayapaan ka kahit anuman ang mangyari sa mundong ito, giyera na. May bagyo, may mga trahedya, kung ano-anong balita na masasama ang narinig at nakita mo sa mga news. Ano mang bumabagabag sa iyo, ganyan. Hindi ibig sabihin na kapag Christian ka na, ay wala na talagang trials. Meron pa ring mga storms, bagyo sa buhay.
Pero mas pipiliin natin maging kalmado even in the hopeless situation. Pipiliin natin na maging kalmado tayo kahit sa tingin natin ay napakalaki na ang ating problema. Pipiliin natin ang kapayapaan kahit sa tingin natin na mayroong kaguluhan na mangyayari, mga kapatid. Kalma sa pag-iisip at sa puso. Dapat kalmado. Yung isip mo, manalangin ka sa Panginoon. Hindi ka natitinag sa mga trials. Talagang sisikapin mo. Joyful in the midst of unhappiness. May mga bagay na talagang hindi mo makukontrol sa buhay mo. Pero kapag manalig ka sa Panginoon, God is in control. Lord, kontrolado mo ang lahat. Kaya manalig ako sa iyo sa lahat ng aking mga trials, mga problema. So, ganun. I-apply natin sa ating mga buhay. Pag mayroon tayong mga trials, mga hardships sa ating buhay, sabihin natin, Lord, ikaw ang aking inaasahan. Tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Yung Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, Panginoon, ang maghari sa buhay ko. Philippians chapter 4, verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan na galing sa Diyos, siya ang mag-iingat sa ating puso, sa ating isipan. Masaya talaga kapag nandyan ang presensya ng Diyos. Pag napalayo tayo sa presensya ng Diyos, magulo ang buhay. Nasubukan nyo ba na ikaw ay nanlamig at napalayo? Ang gulo-gulo ng buhay mo, walang direksyon. Ngunit, kung ang Diyos ang uunahin natin, sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all, lahat, will be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, maglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Perfect peace begins when we enter into relationship with God. Talagang doon tayo kakapit sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang panghinaan. Huwag kang lumayo. So kapag under stress ka, kapag may mga problema at stress ka, control your emotions. Control your words, your action. Minsan kasi, lalo na pag nagmamaneho ka, minsan may mga tao talaga na, kahit lugar mo naman, kita mo, daming pasaway na mga nagmamaneho. Control your emotions. Kasi pag sinasabi, hindi mo alam, may baril pala yun. Di ba ang araw-araw halos may mga road rage? Kasi hindi nila na-stress na sila, mainit ang panahon, tapos gutom, sakit ang ulo, tapos marami pang pabayaran, talagang daming iniisip. Tapos ito namang isang driver din, hala, gumaganon din. Ano ba talaga to, ha? Sige, ha? Suntukan tayo. Naku, kinabukasan, viral ka na. Oh. So, yun lang. During sa time na talagang ikaw ay stress na, may mga pressure sa buhay mo, i-control talaga ang emotion. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Kahit nainis ka na, pero
Huminga ng malalim. Alam, pag ginawa mo yan, parang nababawasan yung galit mo. Lalo na yung magulang, nakitang makalat ang bahay, sasabihin na magulang, baka mamaya, maano mo pa, matapon mo pa yung kung anong merong mga gamit, basag pa yan. Peace. Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga isipan. Ibis nga, nag-away na kayo, sigawan na kayo. Ihinga mo ng malalim muna. Ganyan. Kailangan may control, kalma. Kalma lang. Dahil mamaya baka may masabi ka na yung pinagpagsisisihan mo, hindi mo na mabawi. Kahit nga ngayon, pag nagmura ka lang sa mga kung sino-sino, makasuhan ka. Diba? Kasuhan ka na yan. O, kung may masabi ka pa na hindi maganda, pag sinabi mo lang ng isang tao na ikaw, mababang lipad, malaki bayad niyan. Pag sinabi mo sa isang tao na ikaw, ano ka, ina, mura ka, depende ang bayad mo sa kung sino siya. Halimbawa, pag mataas ang kanyang, mahigit kumulang, 50,000 din yan. Kung talagang ikaso ka niyan. Libel, defamation, kung ano yung masabi mo dahil sa sobrang galit mo. Minsan nakasuntok ka pa, naku. Imbes wala kang problema, nadagdagan patuloy. Dahil andun ka na sa pulis, huli ka na. Alam mo naman ngayon, marami ng mga video ngayon. Hindi ka na magkumpiyansa dyan. Ako naman, yung sasakyan ko, nakaparking dyan. Meron, siyempre, pinabukasan, prayer warrior, magbili ako ng mga ihanda after prayer warriors. Pag namin, basag na yung salamin ng kotse ko. Ma'am, ikaw may-ari ng ganito, ma'am, yung gray na car, ma'am. Sabi ko, bakit? Pagtingin doon, basag na. Sabi naman ng isa, ma'am, ako din dito, yung nakaparking, binasag. Sabi ko, grabe talaga ang mga tao ngayon. Kaya, bumating na yung mga pulis. Woo! 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 Grabe, parang suko naman to. May mga yellow, may mga interview, ma'am, ganyan. Mga anong oras. Grabe, parang pelikula naman to. Grabe kasi, ang daming sasakyan, binasag yung uso pala yan ngayon. Hindi talaga kumpiyansa pala. Kailangan pala talaga may alarm. Para agad, kung may isa mang biktima, hindi na maaano yung iba. Grabe. Talagang, ba yan? Magkano din yan? Pag nabasagan ka ng salamin, magkano din yun? Grabe talaga. Mag-stress ka. Pero, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na lang ang bahala sa taong yun, baguhin mo. Iligtas mo siya. Iligtas mo ang kanyang buhay, Panginoon. So, sige lang. Ang Panginoon magbigay ng sa atin, peace of mind pa rin. Kaya, ganon, siyempre, magreklamo ka. Sige ma'am, natin yan, blatter natin yan. O, ganyan na. Punta na naman doon sa pulis. Sige. Meron na naman ganito, ganyan. Grabe, yung isa naman, mayroon sa school namin, pastora. May mga pumupunta doon sa school. O bakit? Sabi ng teacher nyo, kunin ko daw yung laptop niya. Sabi ng estudyante, opo, kinuha na nga yung laptop. Pumapasok doon sa mga school. Kumukuha ng kung anong meron doon. Kunyari, parents, kasama din ko, teacher. Pumapasok doon. Sobrang grabe ang mga krimen. Mga tao talaga nakaka-stress.
Grabe na talaga. Kaya nga mga kapatid, sa isip natin, sa buhay natin, pagdating sa ating mga tahanan, andyan pa rin, manalangin tayo sa proteksyon ng Panginoon. Lord, ikaw talaga ang patuloy na magbigay sa amin ng gabay. So, sabi ng mga membro, sige pastora, magbili tayo ng kamera. May kamera na tuloy yung ano ko. Dati isa lang, ngayon dami na, nasa likod, nasa loob mga kamera. Mas lalo tuloy. Napaayos yung sasakyan, gumanda na. Peace of mind pa rin. Ang piliin natin. Kahit meron mang kung ano mang mangyari sa atin. Huwag tayo mga kapatid maglugmok. Manalangin tayo, tibayan natin ang ating loob. Control your emotions. Control lang ang emotions. Huwag kang magpadala. Dahil yung iba nga, grabe talaga. Yung isa naman, nag-drive kami, si Pastora, yung isang kasama ko nag-drive. May dalawa na naman na lalaki, bumangga sa amin, boom! Naka-stop kami dahil nasa checkpoint. Mga lasing! Buti may mga pulis doon. Mga lasing. Pagbug, sabi ko, ano yun, te? Pag silip namin, nandoon na yung mga ulo nila doon sa loob. Sabi ko, ano ba itong nangyayari dito? Sabi ng pulis ako, lasing. Ako, sabi ko, goodbye na naman itong ano natin dito. Meron na naman tayong ano dito. Mga tao ba na parang kahit anong ingat mo, nakastress talaga. Bigyan ka talaga ng sakit ng ulo. O anong nangyari? Nandoon, ma'am, paano yan ma'am? Nagmadali talaga kami, picturean mo na lang ako. Anong gagawin ko sa picture mo? Hindi pwede yan, tawag tayo ng pulis. Hindi pwede sabi ng pulis, ano gagawin? Bakit picturean? Tapos aalis na kayo, pipicturean ang gawin namin sa picture nyo. Hindi naman kayo mga artista. Hindi naman, wala namang ano, hindi pwede. Punta talaga tayo sa station. Di punta na naman. Ganyan. Sabi ko, grabe talaga, no? May mga tao talaga na, ano? Walang lisensya, lasing pa, walang helmet. Ano ba yan? Walang rehistro yung motor nila. Sabi ko sa kanila, paano yan, sir? Di talagang maano yung motor niya. Sabi ng pulis, ay, ano talaga kayo? Walang pambayad. Wala nga kaming ano, mami, wala kami. Sabi ko, may pamasahe kayo? Wala nga, ma'am. Ako pa nagbigay pamasahe? Ano ba yan? Ikaw pa yung nadali? Pagbigay ka pang pamasahe, walang pamasahe. Sige na lang. Grabe. Wala na. Sila na sa pulis ang nag-ano. Sabi ko, sir, sige na, iyaan mo na yan, i-ano. Pero, maka-stress talaga kung ikaw mag-ano ka. Pero, yun nga ang sinasabi natin, during sa time na may mga stressful moments sa buhay natin, kalma lang. Hindi yung, ikaw din, mag-ano ka rin, ganun ka rin, mga kung ano-anong masabi mo. Diba? Sila na ang, sige, panagutan nyo yan, meron kayong mga dapat bayaran dyan, kasi may mga ano kayo. O sa akin, sige na lang. Panalangin na lang natin, walang-wala talaga. Sige. Pero kailangan nyo rin na i-settle yun, kasi marami kayong mga peace na dapat iharapin nyo yan, kasuhan kayo sa mga ano yan. Kaya may mga ganun talaga mga kapatid. Pero piliin mo pa rin yung peace of mind. Kapayapaan. Pag may mga stressful moments, kailangan kalmado. Sabihin mo sa iyong katabi, kalma lang. The joy of the Lord is your strength. Masaya tayo pag kasama natin ang Panginoon. Acts chapter 16, 22 to 26, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit
Grabe ang nangyari kay Pablo at kay Silas. Maraming tao ang nanakit, pinahagupit. Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Wala silang kasalanan, pinabilanggo. Verse 24, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin. Tiyan mo? Ha? Kahit wala silang kasalanan, pinagbintangan, binugbog, kinulong, sa sala na wala silang ginawa, ang ginawa naman nila, mga kapatid, nananalangin. Talaga, kahit maraming nang pasa, sugat, nanalangin. At umaawit ng mga himno sa Diyos. Wow! Kahit masakit ang damdamin mo, manalangin ka at umawit ka. Umawit-awit ka sa gitna ng iyong problema. Ganyan. Suliranin, huwag mong intindihin. Lumaban ka sa mga pagsubok. Ganyan. Nanalangin. Umaawit. Hindi yung pag nasaktan na broken-hearted, sinaksak mo ang puso ko. Uy, sinaksak ng martilyo, ang kutsilyo, pinupok ng martilyo, binuhusan pa ng aksido. Uy, grabe talaga. Talagang manghina ka. Manghina ka talaga. Yung kinanta mo, masubra. Masaktan ka talaga. Magka-broken hearted talaga. Manghina ka talaga dyan. Pero si Pablo at Silas, nanalangin sila at umawit ng mga awit sa Panginoon. Hallelujah! Ganyan tayo pag may problema, manalangin, umawit sa Panginoon, magpuri at pasalamatan ng Diyos. Hallelujah! Ganon ang dapat nating gawin. Pag may problema, Lord, Jehovah Jireh, my provider. Di ba? Maganda yan. Talagang maano ka, ma-encourage ka. Ganyan ang ginawa ni Pablo at Silas. Sila'y kinulong, nasugatan. Pero nanalangin at nag-awit. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yung ibang mga bilanggo parang nagsabi na, buti pa to, binugbog na nga eh. Masaya pa, kalmado lang. Talagang may kapayapaan. Amen? Kapag may problema ka, mas lalo kang kumanta. Yung hindi ka marunong kumanta, pag may problema, kanta ka talaga. Magpuri ka talaga sa Panginoon. Makinig ka ng mga awit sa Panginoon, hindi yung mga Elias. Ano ba yung mga kanta na yun? Hindi naman, hindi nyo na Alam nyo mga kapatid, si Pablo at Silas umaawit ng awit sa Panginoon. Awit sa Panginoon. Hindi yung mga malalaswa na mga awitin, kundi awit sa Panginoon. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Mayroong milagro
Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, problema, sugat, pasanin, lahat. Grabing kapighatian, pagtitiis. Nanalangin, umawit sila. Gumawa ng milagro ang Diyos. Pinakawalan sila sa bilangguan. Gumawa ng paraan ng Diyos sa buhay nila. Kaya nasa atin din, kung gusto natin ma-solve ang problem natin, huwag tayong magpadala sa kung ano man ang meron tayong problema. Tibayan ang loob. You can keep a bright outlook in the midst of crisis. Pasalamatan mo ang Panginoon. Kailangan, pag kahit may problema ka, nakakatulog ka pa rin sa gabi. Nakakatulog ka pa rin. May peace of mind, nakakapanalangin at pipray ka. Give it to God. Bigay mo yung worries mo sa Panginoon. Step forward. Tuloy-tuloy lang. God will lead you. Tuloy-tuloy lang. Kaya huwag mong hayaan yung worries mo maging fear. Ask God to exchange your worries for peace. Kailangan. Lord, itanggalin mo itong pagkabahala ko. Bigyan mo ako ng kaliwanagan, kapayapaan. God is bigger than your trouble. Ang Panginoon ay mas makapangyarihan, mas malaki kaysa mga problema natin. Keep placing your hope in God. Doon mo ibigay sa Panginoon ang lahat. Psalms 46:10, Be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon, Jehovah Rapha, God who heals, God who restore. Siya ang mag-restore, may restoration. We need to surrender all to God. I-surrender mo ang lahat and stop worrying. We need to relax and be still. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Relax lang. Pag may problema, Lord, tulungan mo ako. Gusto ng Panginoon na meron tayong reassurance. Gusto ng Panginoon na meron tayong peace sa heart and mind natin. Stand firm and unbothered, untroubled. Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. So, dapat hindi tayo mabahala. We should not be afraid. We should not be intimidated when trouble comes. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us. Sabihin natin, Lord, Ikaw, Jesus, You are our rock. Lord, You are our refuge. You are our shield, our fortress. Kung kasama natin ang ating Panginoon, we will not be shaken. Hindi tayo mayayanig. Hindi tayo mababahala. So dapat, kapag may problema, unbothered lang. May trouble, tuloy-tuloy lang. Kung kasama mo ang Panginoon, hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hiniling kong